Ito na mga kababayan, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong, ang Mindanao, at wala nang ibang probinsya ni Digong ngayon ay ang Netherlands. So ngayon mga kababayan, ito na. Speaking of Duterte or kampo ng mga Duterte, si Bato. Dito tayo kay Bato de la Rosa. Mga kababayan, si Bato de la Rosa ay tinanggalan no ng dalawang security ng PNP or ng Philippine National Police. So ito po, mga kababayan, ay ipaparinig ko sa inyo ang naturang balita. Hindi ko na po siya masyadong i-play sa harapan ninyo kasi nga makapiright tayo. Ayan. So ito, pakinggan natin na. Security ko na pinag-out yung security ko dito sa Davao. Pagdating ko dito sa Davao, wala na sila. Kaya pinareport sila sa kanilang unit. Dinawi na ng Philippine National Police kahapon ang dalawang security details ni Senador Ronald Bato de la Rosa na nakatalaga sa Davao City. Ito ay sa gitna ng posibleng paglalabas din ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC laban sa dating PNP chief. Paliwanag ni Senador de la Rosa, pinapayagang magkaroon ng security personnel ang mga senador mula sa hanay ng Police Security and Protection Group o PSPG. Bagaman nirikol ang mga ito ngayong panahon ng kagipitan, anya, naiintindihan niya ito at normal naman na nire-recall anumang oras ang mga security detail. Alam mo na, yung mga commander din ng police, nag-iingat din yan. Naintindihan ko sila. Hindi ako nila ginikipit. Nag-iwas lang rin sila baka mamaya magka-problema sila. So, naintindihan ko, hindi sila kasama sa pagigipit. Hindi pa matiyak ni Senador Bato kung tinanggal na rin sa kanya ang iba pa niyang mga security detail na nakatalaga naman sa Metro Manila. Aniya, hiwalay ito dahil pabalik-balik ang kanyang biyahe sa pagitan ng Calacang, Maynila at Davao City kung saan siya nakatira. Wala rin naman anyang problema sa kanyang seguridad sa kasalukuyan at sanay naman ang mambabatas sa mga banta. Gayunman, nakipag-ugnayan na sa kanya ang ilang dating mga kasamahan at mga tauhan na nagretirong mga pulis at sundalo. Ito ay upang voluntaryong pumalit sa kanyang security detail matapos maiulat na niricall ang mga ito ng PSPG. Ang aking kinausa, aking tinanggap more than 10. Aking pinag-uusapan lang na mag-stay magsama sa akin sa apat. Pinag-uusapan ko dahil wala pa kong sasakyan, karga sila lahat kung saan ako pupunta. Sinusubukan pang kunan ng UNTV ng pahayag ang PNP sa bagay na ito, ngunit wala pa silang tugon sa ngayon. Ayon naman kay Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro, sa kasalukuyan ay hindi nito makita sa Senador de la Rosa. Baka kasi po nawala po siya. So di naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Sa panayam sa telepono, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na nasa Pilipinas pa rin siya at patuloy na nangangampanya, lalo pat wala pa naman anyang lumalabas na ICC arrest warrant laban sa kanya. Asher Kadapan Jr. So yun po mga kababayan, narinig nyo naman po. Actually, sa ngayon kasi mga kababayan, ako ayaw ko naman pangunahan. Ayaw kong pangunahan itong balita na to, pero para sa akin, pansin na. Pansin na ng palasyo, pansin na ng PNP na si Bato ay nagtatago. Alam niyo kung bakit? Kaya malakas ang loob ni Bato nung naalala ninyong rally sa Liwasan Bonifacio na tinawag niyang bullshit si Pangulong Bongbong Marcos. Doon pa lang pagkatapos ng rally na yun, nagtago na siya. Siguro, sa kadahilanan, kaya pinapareport yung kanyang mga security sa Davao kasi sinong babantayan ng mga security doon kung wala naman na siya? Sa madaling salita, syempre, pinapareport yung mga security niya na mula sa PNP o sa tawag dyan, PSPG ba yan? Ay, syempre, in-interview yon. Tatanungin yun ng kanilang commander. Sabihin, nandyan pa ba yung boss nyo? Nandyan pa ba yung binabantayan ninyo? So, ngayon, syempre, magsasabi yun, wala na. So, yan, wala na. So, pinapa-report sila ngayon. Pinapa-duty na sila ngayon sa PNP office. Kasi, wala na eh.
So alam nga naman, magjo-duty sila doon kay Bato nang wala naman si Bato. So madaling salita, hindi, ito real talk lang. Sa madaling salita, wala na si Bato, nagtatago na. Bakit? Hindi kukunin yung security niya doon ng PNP kung nandun pa si Bato. Sa madaling salita, kinuha yung mga security niya sa Davao kasi wala na nga siya doon. Yun lang naman hindi kakuhaan ng security kung nandyan ka. Ang problema kaya, kinuha yung security mo kasi wala ka na. Di ba? Nagets nyo ba ako, mga kababayan? Kaya po si Bato ay tinanggalan ng security kasi wala na po siya doon. Simple lang. Alangan naman, nandun yung bahay niya. Siyempre, yung bahay niya, kailangan may bodyguard siya, may security siya, 2 pulis. Ngayon, sinong babodyguardan nung 2 pulis? Sinong babantayan nila doon kung wala nga si Bato? So, siyempre, ngayon, tatanungin niya ng PNP, kayo, mga bodyguard dyan ni Bato, anong update? Nandyan ba siya? Kailangan bang manatili pa kayo dyan? Siyempre, sinabi doon, wala na po, sir, hindi na umuwi dito. Ilang araw na? Siyempre, sasabihin lang, sir, magwa 1 week na. So, wala nang saysay. Ano pang saysay para bantayan nyo dyan? So, balik na kayo sa opisina. Bukas na bukas, report na kayo dito. Huwag na kayo dyan. Kasi hindi naman po ganon. Actually, sa mga hindi po nakakaintindi, hindi po salbahe ang kapulisan. Hindi po salbahe ang PNP. At higit sa lahat, hindi po walang hiya si General Marbel. Na alam mo naman na senador yan. Alam mo naman na kailangan ng bodyguard yan or personnel or PNP personnel yung tao. So, bakit mo tatanggalan ng security kung andyan? So, sa madaling salita, wala na nga si Bato. Ang tanong ngayon, nasaan nga si Bato? So, sa madaling salita, isa lang masasabi ko, nagtatago na yan. Sinabi nga ni Bato, hanggat walang warrant, ay mananatili siyang mananatili siyang invisible. Kaya, sabi nga niya sa rally, sa kanyang pagbanat kay BBM, sabi niya, alam ko ang commitment ng Interpol. Bullshit, sabi niya. Hindi ako magpapahuli. Sinabi niya mismo yan sa media. Hindi siya magpapahuli. So, sa madaling salita, manlalaban siya. Ngayon, ito lang mga kababayan. Kung sakali na si Bato babaan na ng warrant of arrest mula sa ICC, siyempre hahabulin siya ngayon ng PNP, ng CIDG, ng NBI at kung ano-ano pa mga law enforcement agency sa ating bansa. So ngayon, kapag si Bato nanlaban, 2 lang yan. Either mamatay siya, either mahuli siya. Kung hindi siya manlaban, susuko siya, walang mangyari sa kanya. Pero kapag manglaban si Bato, ito na yung katunayan na either makita siyang buhay pero may sugat or makita siyang patay kasi nanlaban. Ganun lang naman yan Diba? Napaka-simple. Alam nyo, minsan itong mga politician hanggang salita nga lang. Tama nga ang sabi ni Hanilet na si Digong kunwari lang yan matapang pero hindi totoong matapang yan. Salita niya lang yan. Kasi actually, tignan nyo sabi ni Digong, hindi ako magpapahuling buhay. Pero bakit nang dinampot siya, buhay naman siya. Katulad kay Bato, sabi niya, sasamahan ko pa yung ICC na maghuli kay Mayor Duterte. Nasaan siya nung dumating ang ICC? Nawala, nagtago, ang sabi, nangangampanya. Meron bang nangangampanya na hindi mo malang pino sa Facebook kung saan? Malamang sa malamang, hindi malalaman ng mga followers mo yun kung saan ka pupunta kasi hindi ka nagsasabi. Ngayon ang tanong lang, nangangampanya ba talaga si Bato o nagtatago na? 2 lang ang pupuntahan ni Bato. Susuko siya, susurinder siya ng ayos o manlaban siya, either buhay siya, patay siya. 2 lang. Pag manlaban siya, sa madaling salita, may possibility mamamatay siya. Pag sumuko siya ng ayos, hindi siya manglaban, buhay siyang susuko, buhay siyang makukulong. Sama-sama sila ni Duterte sa kulungan sa Dahig sa Netherlands. So yun lang, mga kababayan, yung aking update ngayon na sa madaling salita, kaya tinanggalan ng security si Bato, nagtatago na.
hindi kukunin ang mga personnel or PNP personnel or mga security mo kung nandun ka pa. So ano nga ba damang babantayan ng mga security mo kung wala ka na? Di ba? So madaling salita, nagtago na nga siya. So yun lang. Maraming salamat and see you next vlog. God first. Thank you.